Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Nick De Padua, shoutout kay Richard Cos, shoutout kay Fernando Jimeno, at shoutout kay Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ni Sophie agad itong nagsalita. Bakit naman ako mawawala sa inyo? Hindi ko hahayaan na mawalay ako sa mga mahal ko sa buhay. Simula nang makilala, at makasama ko kayo. Minahal ko na din kayo. Nakangiti sabi ni Sophie. Oo, wala pa rin alam si Yui at Sophie kung ano ang pwede mangyari kay Sophie sa hinaharap kung ito ay makita ng mga matatandang elf. Nasabi ito ni Yui dahil kapag dumating ang kasundaluhan at hindi ito nagpapigil si Sophie, siya ay mapipilitan labanan ng mga sundalong elf at matatandang elf. At malalagay siya sa panganib. Yun ang pumasok sa isip ni Yui. Nang hindi niya alam kung ito ay nangyari, si Sophie ay malalagay sa napakamapanganib na sitwasyon. Maya-maya si Master Ken ay may naisip at mabilis itong lumipad patungo sa mga mag-aaral na naglalakad. Tumigil muna kayo. Nagulat ang mga mag-aaral lalo na si Charlie. Si Master Ken ay bamulong. May nais sana ako ipakiusap sa inyo. Bilang master ng mga elf. Nais ko sana walang malalaman, o magsabi kung kanino spiritual galing iyon. Huwag na lamang kayong umimik, o kapag kayo ay natanong sabihin nyo na natalo na natin ang nilalang na iyon na may masamang balak sa atin. Maliwanag ba? Sabi ni Master Ken sa mahinang boses. Tumugon ang mga mag-aaral. Oo Master Ken, makakaasa ka na walang makakaalam nito. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay tumingin kay Charlie. Nang makita ni Charlie ang pagpigil ni Master Ken sa mga mag-aaral, ito ay labis na natuwa at mamulong sa kanyang sarili. Akala ko tinalikuran na ako ng mga master ng mga elf. Ngunit ngayon mas pinili niya na ako ay mailigtas sa mga mahihina at walang kwentang elf na ito. Bulong ni Charlie sa kanyang isip. Ngunit hindi niya alam ang pagtingin sa kanya ni Master Ken ay pagbibigay hudyat sa mga mag-aaral na sila na ang bahala. Tumalikod si Master Ken at ang mga mag-aaral ay patuloy na naglakad patungo kay Charlie. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, tuldok. Nang makalapit na ang mga mag-aaral kay Charlie, agad ito nagsalita. Ikaw masyado ka nakakahiya sa lahi ng mga elf. At sa lahat ng ginawa mo sa amin ngayon na ang araw upang pagbayaran mo ang lahat ng iyon. Kumuha ng isang punyal ang isang mag-aaral, agad na tinusok ito sa balikat ni Charlie. Naramdaman ni Charlie ang sakit. Mga walang hiya kayo, sigaw ni Charlie. Pinagtatusok ng punyal si Charlie ng mga mag-aaral na ito. Ang daming saksak na natamo si Charlie ay lubos na nasugatan, at ang paghinga nito ay tila ba nawala. Nang mapansin ng mga mag-aaral na nawala na ang buhay ni Charlie, agad itong nagsalita, Master Ken, ano ang gagawin namin sa katawan nito ni Charlie? Nang marinig ito ni Master Ken, agad-agad niyang sinabi, dalian niyo, itapon niyo ang katawan ni Charlie sa sagradong bangin. Para makakatiyak tayo na hindi na yan makakabalik sa lugar natin mga elf. Oo, alam ni Master Ken na buhay pa si Charlie dahil nararamdaman pa nito ang kanyang nanghihinang spiritual. At ang mga dugo na galing kay Charlie ay mabilis niyong linisan. Nagsalita ang isang mag-aaral. Ako na ang bahala maglinis nito. Sige, nadalan niyo na ang katawan ni Charlie sa sagradong bangin. Oo, ang sagradong bangin na iyon ang mga pinagtatapunan ng mga bangkay na nagtataksil sa kanilang lahi. Mabilis na lumipad ang mga mag-aaral at dala-dala ang katawan ni Charlie. At ang isa naman ay mabilis nilinas ang bakas ng mga dugo ni Charlie. Maya-maya dumating na ang mga matatandang elf at ang mga kasundaluhan. Nakita nila ang mga nagtumbehan mga puno.
At wala silang bakas na nakita na labanan. Nang mapansin nila si Master Ken agad nagsiyukuan ang mga ito. Kayo pala Master Ken. Naparito na pala kayo, sabi ng general ng kasundaluhan. Kinaway ni Master Ken ang kanyang mga kamay at nagpakita ito ng seryosong muka. Biglang inalis ng mga sundalong elf ang kanilang pagkayuko at ganon din ang mga matatandang elf. Master Ken, ano ang nangyari dito? Tila ba kanina nakaramdam kami ng masama spiritual na nanggagaling dito? Nagsalita si Master Ken at sinabi, "Oo, tama nga kayo. Kailangan mas doblehin natin ang pagbabante sa buong nasasakupan. Kanina lang may napadpad na isang nilalang sa ating lugar ngunit hindi naman ito nakapagbigay gambala sa amin. Kanina pa ako nandito para ang mga mag-aaral ay aking matutukan sa kanilang paglilinang. Nang maramdaman namin ang spiritual na iyon, agad kami nagsilabasan at tumuloy dito upang makita at malaman kanino spiritual nagmamula iyon. At ito ay nataboy namin." "Ganun pala Master Ken. Buti naman walang nangyari sa inyong masama." Ngumiti si Master Ken, "Sa aking paglilinang ng aking spiritual sa mga nagdaan panahon. Ni minsan hindi ako nasaktan ng ibang mga nilalang. Kaya hindi ako nangangamba para doon." Sabi ni Master Ken nang nakangiti. Totoo naman ang kanyang sinasabi. Noong sila ay lusubin ng mga lahing Rakshia, si Master Ken at kahit isang sugat ay wala itong natamo. Dahil sa tinataglay nitong kasanayan sa pakikipaglaban ay napahusay. Bago siya naging pinuno ng mga elf, naging isang kilalang general itong si Master Ken dahil sa pinagtagumpayan nitong mga laban. Kaya ang mga sundalong elf at mga matatandang elf ay naniwala agad sa mga sinabi ni Master Ken. Kung ganun, wala na pala kami dapat ikabahala. Nandito na pala si Master Ken. Kung ganun Master Ken, maaari na kami umalis. Nang aalis na ang general na ito. Ito ay pinigilan ni Master Ken. "General Oliver, maaari ba kitang makausap?" Si General Oliver ang pinakamataas sa lahat ng general ng mga lahing elf. Isa din ito sa mga magagaling na mandirigma ng lahing elf. Nang marinig ito ni General Oliver, agad itong yumoko at sinabi, "Karangalan na ako ay makausap ng aming pinuno." Sabi ni General Oliver kay Master Ken. "Kung ganun, maiwan ka at ang iba ay maaari nang bumalik sa pagbabante. At ganun na din ang iba, maaari na kayong bumalik sa inyong tirahan." Nakangiti sabi ni Master Ken. At General Oliver, "Tayo nang magtungo sa palasyo, may importante ako sasabihin sa iyo." "Yui, Sophie, sumama na din kayo sa pagbalik sa palasyo. At kausapin ko din kayo. At ikaw maiwan ka dito, antayin mo ang iba at sabihin sa kanila na maaari na muna kayong magpahinga sa pagsesenay." Sabi ni Master Ken sa isang mag-aaral na naiwan upang linisin ang dugo ni Charlie. Nang marinig ng isang mag-aaral ang utos ni Master Ken, agad itong sumagot. "Oo Master Ken, masusunod." Mabilis na lumipad si Master Ken patungo sa palasyo ng mga elf. At sila Sophie, Yui at General Oliver ay nasa likod nito. Sa kabilang banda, ang mga mag-aaral na nagdala kay Charlie sa sagradong bangin ay nakarating na ito. "Nakapaghigantay rin kami sayo. Nakakaawa ka dahil sa kamay namin ikaw binawian ng buhay. Ang mga sinasabi mong mahihinang elf ang tumapos sa buhay mo." Sabi ng isang mag-aaral. Kinuha ulit ng isang mag-aaral ang kanyang punyal at ito ay sinaksak si Charlie ng 3 beses pa. "Sigurado patay na itong Charlie na ito. Sige na, ihulog nyo na yan dyan. Upang mabulok ang kanyang katawan at makain ng mga hayop na nasa baba ng bangin na ito." Ang bangin ay sobrang lalim at ang baba nito ay napupuno ito ng mga puno at mababangas na hayop. Ang mga mag-aaral ay nilaglag na ang katawan ni Charlie. "Paalam Charlie, masunog sana ang iyong kaluluwa sa imperno." Sabay alis ng mga mag-aaral. Samantala, habang nalipad ang apat, sila Master Ken, General Oliver, Yui at Sophie. Si Sophie ay napabulong kay Yui. "Miss Yui, kanina lang ako ay nalilito. Bakit sinabi ni Master Ken na may ibang nilalang na nagtungo roon, upang ito ay manggulo, ngunit ang dayuhan na nilalang na iyon ay nataboy na? Bakit hindi niya sinabi ang totoo sa mga matatandang elf at sa mga sundalong elf? Lalo na dyan kay General Oliver. Si Charlie naman ay talaga nakagawa ng malaking kasalanan, bakit hindi ito pinaalam ni Master Ken? Ngunit ito pa ay kanyang pinagtakpan." Tanong ni Sophie kay Yui nang naguguluhan. Sumagot si Yui. "Kahit ako Sophie, medyo naguguluhan din ako.
kung ano ang naging dahilan bakit hindi pinagtapat ni Master Ken ang tunay na nangyari. Mamaya maaari natin itanong kay Master Ken ang gumugulo sa ating isipan na kapag tayo ay kinausap niya. Sabi ni Yui nang may kuryosidad. Oo nga pala Miss Yui. May nais pala sabihin sa atin si Master Ken. Ano kaya ang bagay na iyon? At ang tono ni Master Ken kanina ay masyadong seryoso. Mukhang napaka-importante nito, sabi ni Sophie. Nang makarating ang apat sa palasyo, agad sila bumaba sa pagkakalipad. Pumasok kayong tatlo, sabi ni Master Ken. Mabilis na sumunod ang tatlo kay Master Ken. Hali kayo, sumunod kayo sa lugar ng tanggapan. Mabilis na naglakad si Master Ken patungo sa silid tanggapan. Ganon din sila General Oliver, Sophie at Yui. Nang makarating ang apat sa silid tanggapan, nagsalita si Master Ken, "Maiwan kayo saglit sa labas ng tanggapan, may pag-uusapan lang kami ni General Oliver saglit." Nang marinig ng dalawa na sila Sophie at Yui ang sinabi ni Master Ken, mas lalo pa itong nagtaka. "Sumunod ka sa akin General Oliver," sabi ni Master Ken. Nang makapasok na ang dalawa, sinabi agad ni Master Ken kay General Oliver, "General Oliver, kailangan natin maging handa sa anumang pwedeng mangyari sa ating nasasakupan. Lahat ng mga kasundaluhan ay tipunin mo, ay ilagay mo mga ito sa bawat sulok ng boundary ng aking nasasakupan. Ang mga gate ay paghigpitan nyo ang pagbabante. At mga tower ay lagyan mo ng tigda 2 tao bawat tower, at magbantay silang mabuti kung may lumilipad na ibang nilalang. Kailangan natin maging mapagbantay sa lahat ng oras. Sa ngayon General Oliver, inaasahan kita sa maaaring mangyari sa ating nasasakupan." Nang marinig ito ni General Oliver, labis itong nagulat. "Master Ken, ano ang nangyari? Tila ba nahaharap tayo sa mapanganib na sitwasyon?" sabi ni General Oliver. Ngumiti-ngumiti si Master Ken at sinabi, "Hindi naman sa ganon, nais ko lang maging handa tayo sa pwedeng mangyari, dahil tulad kanina mabilis nakakapasok ang mga ibang nilalang sa ating nasasakupan. Hindi natin alam kung maulit pa iyon, at sa mga susunod hindi lang isa ang pwedeng makapasok sa ating nasasakupan." Sabi ni Master Ken. Oo, hindi sinasabi ni Master Ken ang pwedeng mangyari sa kanila. Dahil sa ginawa ni Sophie na ilabas ang natutulog nitong spiritual mula sa lahing mangkukulam at lahing demonyo. Nakakatiyak si Master Ken na naramdaman din ito ng haring demonyo. Dahil kung ang dugo ng haring demonyo ay dumadaloy kay Sophie, at nang pakawalan ni Sophie ang galit at pagkamanhi niya kay Charlie, ang natutulog nitong lakas mula sa demonyo ay lumabas sa kanyang pagkatao. Ayon ang pinangangambahan ni Master Ken. Kung ganun Master Ken, nauunawaan ko ang iyong nais iparating, sabi ni General Oliver. Hayaan mo mag-deploy agad ako ng mga sundalong elf sa iba't ibang boundary ng ating nasasakupan, at makakaasa ka na mas pag-iintayin namin ang pagbabante, Master Ken. Sabi ni General Oliver. Kung ganun, salamat General Oliver. Sa'yo ko naaasa ang pagbabante sa buong nasasakupan. At ako bukas ng umaga, kailangan ko puntahan ang mga mangkukulam na elf upang masabihan ko din sila na maghanda. Maaari ka nang umalis General Oliver. At ikaw mag-ingat. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay yumuko at nagpaalam ng umalis. Nang lumabas si General Oliver sa silid tanggapan, nakita ito nila Sophie at Yui. Kayo pala mga binibini. Mauuna na ako, sabi ng nakangiti ni General Oliver sa dalawa. Ngumiti ang dalawa at ito ay nagpaalam din. Salamat General Oliver, mag-iingat ka, sabi ng dalawa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi, at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!